Hello! 7 p.m. na. It's already everything nice at Mitch. Succulent love. Thank you all for your support to my channel. I love you all from the aorta to the apex of my heart. Sagat na natin hanggang stomach. So sit back, relax, and enjoy. Ako na ang bahala sa'yo, Beshi. Basta huwag ka lang mag-skip ads. Charis! Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice with Mitch, Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. Everyday vlog at 7 p.m. for more informative and experienced care and tips for succulent, gymnocalycium, and astrophytum asterias. And for today's vlog, eto na update na tayo sa aking mga success. Alam na alam ko, miss na miss yung aking mga succulent, charot. Ayan, so let's go. I-chismis na natin itong mga succulent ko na talagang makakatulong sa inyo. Ayan, sa pagbili-bili ng succulent. Hello! Ayan. So, hello. Kamusta? Ayan na yung aking mga succulent and tara, usap tayo. Ayan. So, na-amaze ako sa mga succulent na nabili ko this December from Ma'am Prenny Rose and Ma'am Jermelines. Kasi, yung, si Mini Gosang, sabi muna natin to. Etong si Mini Gosang ay nabili ko yan, green siya. So, dito ko na yan na-stress sa amin dito sa location ko. So, wala po akong greenhouse, wala po akong rooftop ha. Ayan. Na-amaze ako kasi nilagay ko yan agad sa arawan. From 7 a.m. Actually, 8 a.m. tumatapat yung araw sa kanila from hapon na hanggang 1 or 2, ganun. So, syempre, kapag bago mong bili yung succulent, kalalabas lang yan sa greenhouse. So, ang tendency, pag dumating sa'yo at nilagay mo sa arawan, is masusunog, diba? The normal is, kapag kakabili mo lang ng succulent, yung lipatid sa'yo, at syempre, kalalabas lang yan sa greenhouse, is 1 week or the better 2 weeks bago mo pa-arawan after rebutting. So, ito, pagkatanim ko, si Mini Gosang, si Raindrops, ayan, Mini Gosang, si Raindrops, pina-arawan ko na sila agad. Tapos, in time, na-stress na nga sila. So, sabi ko kay Ma'am Prenny, Ma'am Prenny, sanay sa arawan yung mga succulent mo, no? Sabi ko ganyan. Sabi niya, opo ma'am, kasi daw yung bubong nila is yung ginamit niya na bubong sa kanyang mga greenhouse is yung transparent na bubong. So, sabi ko, ay wow ka kung ganun. So, mas maganda, na ito yung advice ko sa inyo, kung bibili kayo ng succulent is yung sanay sa arawan, yung outgrow, tinatawag. Pero yung kay Ma'am Prenny, sanay siya sa, sabi niya, maghapon ma'am sila na arawan, so sanay talaga sila sa araw. So, yun lang, meron siyang gamit na sunscreen, yung bubong na na transparent. So, ayun, amazing lang na dito, wala naman akong ganun, is ganyan, na-achieve naman natin yung kulay niya. Tsaka, hindi siya nasunog. To think na wala naman siyang makapal na parina, si Mini Gosang, hindi lahat ng succulent ay mayroong parina. So, ayan, sa Raindrops, hindi naman din yan kakapalan ang niya. Pero unti-unti na silang nai-stress. So, from that, sabi ko, maganda siguro bumili ng succulent sa yung mga outgrow sa labas pinalaki. Yun nga lang kasi, pagka may mga seller nagtitinda, hindi nga siya makinis. Actually, si Mini Gosang, hindi siya makinis nung nabili ko. May mga something siya. Pero okay lang kasi sanay siya sa initan. And dito sa akin sa lowland, sa Nueva Ecija, is mainit talaga.
So, I'm happy na na-stress siya dito sa aking location. And, yun lang. Morning sunlight hanggang hapon na siya. Kaya sabi ko, nakaka-amaze ka ko yung mga succulent mo, Ma'am Prenny, kasi sanay sila sa arawan. So, much better if you buy succulent dun sa outgrow, sinasabi. Sinasabi yan ng mga seller. Outgrow sa labas. Lumaki. At sanay sa arawan. Compared sa nasa loob. So, this is tapalpa. Ayan. So, kapal ng parina niya, no? Kapal ng poundy. So, this is from the Germelins. And, mukhang sanay din to sa arawan. Yung mga kay Ma'am Germelins. Kasi, unang rapat ko pa lang, nandun na sila sa arawan. Kasama nung ibang mga saxis is, hindi sila nasunog or what. Ito, yung sun nito is from ganun din. Hanggang afternoon na. Kasi, yung mga galing nga sa greenhouse, right after mo iripat at pinaarawan mo, masusunog na yan. 10 a.m. onwards, masusunog na sila agad sa araw. Lalo na kapag walang parina or naubos yung parina, kakalaro, kakahawak ng mga bagets or kapitbahay nyo. Ayan. So, ayun, malaki talaga yung maitutulong ng parina sa succulent kasi yun din ang nagbibigay ng kulay sa ating mga succulent. So, ayan. Kung makikita nyo din, itong si raindrops, so dati maputla. Nung nabili ko yan, maputla. So, ayun, gumanda na siya. And then we have the opalina. Tingnan nyo naman yung mga burn sa kanya. Ayan. So, yung mga sunburn sa kanya is ang dami, no? Pero in time, mawawala din yan. Medyo matagal lang. Pero mag-heal din yan, parang scar. Ayan. Parang ano yan, parang sugat din yan sa puso mo na ginawa ng ex mo. Mag-heal din yan. Hintayin mo lang, diba? Eka nga, time can heal. Ayan. So this opalina is from Mamwi Succulent Assorted. Farmers Assorted Succulent. So next naman tayo is yung mga galing kay Green Thumb Garden. So, sino na sa inyo nakabili ng mga succulent from the Green Thumb Garden? At masasabi ko na ang galing nila kasi lahat ng napalanunan ko kay Green Thumb Garden from the DSCP from Rachel Joy Watt is buhay pa sila. Walang namatay dun sa binili kong napalanunan kong saxis from the Green Thumb Garden. So, ito si Murasaki. So, ang ganda niya, no? At ang chubby-chubby. So, nung nabili ko ito, may mga stains of Ditane. I think, Ditane yun. That's a good thing they use a fungicide kasi upon delivery, may iwasan yun na mag-fungus or meron na silang treatment bago pa sila mag-fungus. May iwasan talaga. So, nung na-receive ko, maganda din kasi yung air dry nila. So, ayan. Kahit yung agaboides is buhay pa. Siya madali lang sila mag-acclimate. Yung galing sa kanila, yung iba kasi is hindi mahirap mag-acclimate kagaya ng isa ko dito, isa mamatay na din. I think gumagamit din sila ng insecticide kasi hindi lumalapit yung mga insekto. Wala akong naging problema sa mga succulent from the Green Thumb Garden. Isa din yan sa mga tinitiktikan. Ayan, di lang ako makamine kasi parang more on live sale kasi sila, diba? So, ayun, next target is from the Green Thumb. So, kung dati napanood nyo yung vlog ko or isa kayo sa sumali dun sa palaki subscriber ko, yung nanalo ng succulent from the Green Thumb Garden, I don't know kung okay pa yung mga succulent na ipamigay natin. So, hopefully okay pa. Ayun. So, maganda din talaga yung mga succulent from the Green Thumb Garden. So, yan. Si Murasaki. Napakabait sa lowland. At ang ganda pa. So, you should have a Murasaki in your garden. Ayan. So, ito si Minigosa. Merong drops to isa. Ayan. 'Di ba? Meron siyang drops na isa. So, ayun. Wala din siyang masyadong parina si Minigosang. Eka nga ni Jeremy. Manang, ano yung tawag niya?
manang gosang yata yung tawag niya. So, nahihirapan siya sa mini gosang. Madali lang naman mini gosang. Ayan. So, ito si pinwheel. Ito, nilagay ko muna sa brightly shaded. Tapos, nung nilagay ko na sa arawan, nakikita niyo may mga sunburn siya. So, sabi ko, gusto kong may stress tong si pinwheel. So, ayun. Nung nilagay ko naman sa arawan is nasunog naman siya. So, kahit na ito isanay sa arawan at dumating sa inyo at sinanay mo din sa shaded and nilagay mo ulit sa arawan, madali na siya masusunog. So, ganun talaga ang Saxis. Tinetrain din sa araw. Tinetrain din sa ROS. Diba? So, parang tayo lang din yan. Ayun na may hugot mo, Mitch. Tinetrain din ang ating mga sarili, diba? Sa work, ala namang magaling agad. So, kung may senior ka, gusto magaling agad, magic ka mo yun. Oh. It's magic, you know? Ayun. Sabihin mo yan sa boss mo, magic ang kailangan mo, sis. Sabihin mo ganyan. Oh, tawagin mo sis yung boss mo, Charis. Ayan. So, ang ganda ng view dito. So, hindi ko ina-expect na ganito na din sila kaganda. And kapag sama-sama ay mas maganda silang tingnan. Hopefully, mas gumanda pa sila. Ayan. So, ang ganda. Parang magbebenta ng Saxis, no? So, update na din ako dito. Ayan. So, hindi ako nagtagumpay sa mga pups na to. So, nasigpay yung iba. Tapos, wala pa silang ugat. So, I think kailangan din may konting araw para kasi nandun lang sila sa ilalim ng rock, tas madilim, ganyan. So, try natin ilagay sa arawan. Hopefully, mag-roots na sila. And then, kailangan din talaga si Bagan mag-moist dito. So, wala pa sila talagang ugat. Pero alam ko meron ng isa dito nag-ugat eh. Hindi ko lang makita kung nasaan siya. So, eto yung choco, yung kulay brown na to. Nakalimutan ko na itawag eh. Basta choco something siya. Medyo magulo lang yung ayos dito. Pero ayan, makikita nyo. Si Gravulence, ayan, sanay sa araw from Ma'am Wee. Tapos si Nuda, ayan, sanay na din sa araw. Nasunog na yung sa gilid. Tapos naging lime itong cactus na to. Then si Rose, lahat na dehydrated na. Ayan, sila Bianca. Ayan. So, medyo magulo yung ayos nila dito. But, I hope maayos ko na din. Ayan. So, ayan ang mga astro. So, ito, yung nilikod ko siya. Kasi yung araw nga, baka masunog kasi yung mga nasa harap. Kaya nakalikod siya. So, punta tayo sa harap. Ayan. So, ayan. Yung iba dito tinanim ko dati is nasigpay, nasunog. So, may ginupit din ako si Purple Delight is nawala din nung ginupit ko na maalam. Pero nandito pa yung mga pups. So, ayan. Naging buhay na itong cactus na to. And then, ito si Blue Cloud. Nahulog to dun sa planter ko. Sa hanging planter. Kaya siya naging ganyan. Kawawa naman, no? So, mababait sa lowland ang mga Blue Cloud. You should also have a Blue Cloud. Kumuha na kayo ng clump. Ganda niyan. And then, ito si Pachytoids. Ayan. So, nakatalikod sila kasi baka masunog. So, ayan. Humaharap din naman sila pa konti-konti eh. Ganun na may sa akin. Hinahabol yung araw. So, nagay ko dyan sila white ones. Kaso, namatay yung isa na sunog. And then, ayan yung natira. Ito si Bianca. Hindi ko alam kung si Bianca o si Missing You ito. Ayan. So, okay naman. Mabait din sa lowland. Very good yan. Tingnan niyo kulay niya parang kalawang. Pero pa-violet. And naging lime color na tong cactus na to. 3 years na siya sa akin. Ngayon lang siya naging lime color. Dati mag-green yan. Ayan. So, eto. Sino na nga to? Super dry na nito eh. So, diligan na natin. Ito naman si Golden Glow. Actually, ito yung bigay sa akin dun sa may transient na tinuluyan namin sa Baguio. ROS setup maghapon dun sa rooftop nila na nakaaraw. Pero dito sa akin, nasunog. Ayun no, nasunog siya. To think na dapat hindi rin siya masusunog kasi sanay naman siya, ROS. So,
mas mainit, mas yung sikat kasi ng araw is mas mataas sa kanila dahil bundok doon, 'di ba? Mas mataas yung bahay nila kaya dapat mas masusunog yung saxis. Pero dahil nga malamig sa Baguio, it helps talaga din para sa mga succulent na lumabas yung kulay nila kasi hindi sila ganun masunog. To think na tayo nandito sa lowland, mas malayo tayo sa araw, sila mas malapit sa araw, pero sa kanila hindi nasusunog, 'di ba? So ayun. So ito pa yung iba, yung mga rare ko na saxis. Ayan, si Lovely Bear. Ayan, si Pink Crew, yung nasa gitnang pink na yan. So si Pink Crew at si Rubidon ay iba. And then ito si Heart Choice. Ayan. So ito sino na nga itong mga ito. Tapos yan si Amazing Grace. Ayan si Lovely Bear. Ito si Heart Choice. Ayan, sana all lahat may Heart Choice, diba? Charot. Ito din Heart Choice. Ayan. So, nakalimutan ko na itong isang nasa kaliwa. Ayan. And then dito, ayan yung iba. Okay naman sila. Ayan, si PVN, bumabalik na yung kulay. Ayan, na-stress na ulit. So, ayaw kasi niya na matubig eh. Tsaka ayan, sila on. Na dehydrated na, ayan, may wrinkled leaves. And ito si Tito Vance na may kasamang variegated. Ay, apricot pala to, yung may variegated yung clump, ayan. So ang gaganda nila, no, ayan. So dito naman is marami silang dry leaves talaga ngayon, tsaka nung December, mahangin pero mainit yung hangin. Then, ngayong January malamig. So, ingat pa rin kayo sa pag-water. So, na-stress pa lang ngayon si Lola. Ayan, si Tinkerbell. Tapos, si Melaho. Ayan, si Tito Buns na variegated. And then, Snow Panda. Ang ganda ng mga Snow Panda. And si Rubidoni nasa likod. Si Sang A, ayan, na-stress pa lang si Lola. So, dyan yung pwesto niya kasi medyo mid-araw. Pero, ayan, okay naman sila. So, they were happy naman. So, ayan yung update natin sa ating mga saxis. Hopefully, nag-enjoy kayo. And then, ayan sila Crispy. Tapos, ito yung regalo ni Ate Daisy. Shout out sa'yo. And Jeremy, Ate Joe, ayan. So, ayan, si Amazing Grace na nag-flower. So, ayan, si Beyonce. And then, si Schwensis. Ayan, dehydrated na. Tsaka si Lawi. So, nag-itcholate siya kasi yung araw is hindi siya ganun nasisikatan. Kaya, ayan, iayos natin siya. Ayan, yung flower stalk. Di ko ginapit kasi nag-pollinate ako. So, hopefully magtagumpay. Pag nagtagumpay, i-upload ko po yung video kung paano mag-pollinate ng saxis. Ayan. So, ayan. Okay naman sila. And, you see naman, yung beauty nila is, diba, ang ganda talaga. So, ako yung plantita kasi na hindi talaga madalas mag-water sa saxis. So, yung iba kasi weekly. So, yung iba every 3 days, ganun. So, ako, nagbe-base lang talaga ako sa leaves nila. Kung dry, kung kulubot. Parang itong si Banana, nagkulubot yung mga leaves niya. Tapos, after a day, bilis lang mag-recover. Fluffy na ulit yung mga leaves niya yan. Chubby na ulit siya. Ayan. So, ito, tinawigan ko lang to after a month, tapos after a month. So, ganun lang ako magtubig talaga. Kasi, yun nga, sa dami na namatay ko na saxis, yun talaga yung natutunan ko. Di baling uhawin, wag mo lang lunurin. Ayan. Tsaka pag minsan, pag nag-shower ka sa kanila, pangit yung mapangit yung dahon nila, tapos yung iba, parang nabubulok ba yung stem. May mga ganun saxis. Though yung iba is hindi naman. So, iba-iba talaga.
So, ayun, I hope nag-enjoy kayo sa ating update sa aking mga succulent at na-appreciate nyo yung beauty nila. Again, wala po akong rooftop at wala rin akong greenhouse. Ito lang po yung nakayanan ng aking care dito sa aking location sa Nueva Ecija. So, I hope na nagustuhan niyo din ang aking vlog. If you do, please hit like and don't forget to subscribe. Ayan. So, thank you for watching and see you again tomorrow at 7 p.m. at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Tita saying, God bless po. At laging mag-ingat.